Ngayon, Miss Melay, being in this industry, no? So, nakakasama mo yung mga big companies. And ano yung nafe-feel mo? And paano mo hinahandle yung pressure? Siyempre, number one, masaya ako. Masaya ako every time I have a project offer or I get to close a deal with either brands or with artists. Kasi, trust yun eh. I feel like, hindi lang siya kukunin ka dahil marunong ka or may skill set ka. It means we trust you. So, yun yung number one pinapahalagahan ko. Na pag pinagkatiwalaan ako ng isang project, I wanna do my best. Kasi nakakahiya. Na binigyan kanila ng, they trusted you with their money, their time. So, kailangan talagang galingan mo and more. Give them even more than the value of what they paid for. But at the same time, it comes with a certain pressure. Kasi madami silang demands minsan or they have high expectations of you, of the output of your campaigns or videos or movies. And you have to meet their expectations. So I handle the pressure not all the time with grace. I wanted to be honest. Minsan kapag sobra akong nape-pressure, may times na napapagalitan ko yung mga staff na, oy, ano ba yan? Balasan nyo. Or, bakit ganito yung edit mo? Ayusin mo pa, ganyan. So, in those times na hindi ako perfect, you know, I try to reach out to my staff din and tell them, sorry, I know there's a better way to handle the pressure. At pasensya na kung sa inyo nabubuhos yung stress ko. Kasi minsan hindi ko mabuhos sa client, diba? Hindi mo naman masigawan yung client or hindi mo naman mapagalitan. And sometimes, nagtitrickle down to the staff. And I feel sorry and regretful when that happens because hindi po ako perfect. Hard worker po ako, but may times po na I have temper. At pagka nag-hit yung temper ko or stress level ko, napapagalitan ko yung mga people who are in charge of certain departments. But I explain to them, I hope you understand this is nothing personal. It's work. And I hope this makes you a stronger person. Pag napagalitan ka, huwag kang magbe-break. Parang pakita mo na kahit napagalitan mo ko, I'm still, kaya kong gawin yung job ko ng maayos at magaling. Kasi during my time, napagalitan din naman ako, nasigawan din naman ako. At, kasi may pressure talaga yan. May pressure talaga. Lalo na pag kailangan mo i-deliver or they say, please produce this video in 2 weeks. Ibang level yung kailangan ko ng mag-deliver ng video in 2 weeks with casting, location at permitting, diba? Everything, production, design, setup, editing, color grading, lahat yon in 2 weeks. Di tayo matutulog for 2 weeks. Diba? So, pagka may pressure talaga, mahirap talaga. Pero, I try my best now to really handle it as much as possible with grace, with understanding, with patience. Because times are different. Ako po, feeling ko hindi ako lumaki sa gentle authority. Nung time ko, lagi ako nasisigawan. Pag nagkamali, ano ba yan? Ano? Bakit nagkamali ka ng print? Ano ka ba? Hindi ka nakikinig. Ganon. But now, syempre, there was a time na feeling mo ganun ka when meron ka ng nililid. Pero you now see how times have changed and how you should adapt also, how you're acting towards other people. We are millennials. So, kung ang employee mo, Gen Z, hindi ganun yung approach for Gen Z. Hirap na. Kailangan, tama yung ginagawa mo, kinakausap mo sila after mong pagalitan.